So ito nagawa ko na itong bootable USB drive. Ang gagawin natin ngayon guys ay iabang na natin sa laptop na i-format natin. So ayan na, nailagay ko na guys. Then i-open natin. Pero pag i-open natin ito guys, kailangan pindutin na natin itong F2 habang hindi pa nagpo-flash yung sa screen. Kasi ito yung sa pag-access niya ng BIOS setup. Sa bawat brand ng laptop guys, iba-iba yung pag-access sa setup BIOS. Pero itong Asus na to, F2. Sundan nyo lang yung gagawin ko guys ha. Ito i-open natin. Pagka-open, F2 kaagad. Pindutin natin yan. Sunod-sunod habang hindi pa nag-open. Hanggang lumabas yung pinaka-BIOS niya. Ayan na guys, lumabas na. Pwede natin itigil yung pagpindot sa F2. Panigurado lang naman yung iba, kapag kabisado na kung paano kunin yung BIOS ay mga 3 pindot lang. Pero kapag hindi nyo pa kabisado kung paano, walang problema kung sunod-sunodin lang ninyo. Ito guys, ito yung pinaka-BIOS utility niya. Iba ng itsura guys compare sa mga old model na mga laptop. Ito kasi UEFI na at talagang medyo latest na model na ito siya. Kung mapapansin niyo dito sa boot priority, ayan siya guys. Nag-repair kasi ako ng printer, kaya ang daming ink. So dito guys, sa boot priority, mapapansin niyo itong UEFI Jet Flash Transcend, ito yung flash drive natin. Tapos ito naman yung hard drive ng laptop na to. Ang gagawin natin dyan, hindi ko muna ito gagalawin, dito kaagad tayo sa boot. Hindi ko muna dyan ituturo sa inyo, doon tayo sa pinaka-priority. Ito, punta tayo sa boot menu. Yan sa ilalim guys, yan, boot menu. Pero ito, wala namang problema. Pwede na rin to siya dito i-set. Pero gusto ko ipakita sa inyo talaga sa pinaka-boot menu niya. Since ito guys ay UEFI, meaning siya ay GPT. Kapag UEFI kasi GPT siya, kapag legacy siya ay MBR. Diyan sa link na ilalagay ko sa description ng video na ito, malalaman niyo kung paano matukoy kung GPT or MBR yung isang laptop sa pagbuboot kasi kailangan niya guys. Since ito ay GPT, kailangan natin i-disable yung secure boot. Paano i-disable yun? Hanapin lang natin security guys. Ayan o, yung punta tayo sa advanced mode. Then, click natin yan. Mapapansin natin guys dito, security. Ayan. I-click natin yan guys, security. Kapag na-click natin, hanapin natin ngayon yung secure boot. Yan. Pipindutin ko tong navigation key na pababa. Ayun siya guys, secure boot. Pinaka-ilalim. Yan. I-click ko yan siya guys. Ayan siya. Kung mapapansin niyo yung secure boot niya ay naka-disable. Hindi ko na gagalawin kasi naka-disable na siya. Pero pag naka-enable yan, kailangan talaga siya i-disable. So, okay na yan guys. Punta tayo dito sa boot. Yan. Kung mapapansin niyo, ayan nasa boot ha. May boot option number 1. Ibig sabihin, ito yung kaagad na ipa-flash niya. Or ayan yung una niyang i-read ng motherboard. Since naka-jet flash na rin siya, transcend, hindi ko na rin babaguhin. Ayan siya. Ayan yung mga pagpipilian guys. O, dito tayo sa jet flash. Ito yan yung flash drive natin. Ayan. Ayan yun. Kasi kung wala itong flash drive natin, wala kang makikitang wala sa choices yan, yung UEFI Transcend. Ayan lang yung mga nasa choices. So, piliin natin yung flash drive natin kasi diyan yung operating system na ilalagay natin dito. I-install natin na bago. After yan guys ay save and exit. Yan, i-click lang natin save and exit. Click natin. Yan. Then, save changes and exit. Click din natin yan. Then, okay. Yan, hintayin lang natin yan siya guys. So, ayun na siya guys, yung una. Ililipat ko lang pwesto. Ayun na siya guys. Dito, pipili lang tayo ng language dyan. Okay na rin yan. Naka-United States. Ang gagawin natin ay, in-next lang natin. Ayan, next. Then, install. Hintayin lang natin yan guys. Ayan. Dito, pipili tayo ng architecture or operating system. Mayroong Windows 10 Home. Ilalapit ko lang ha. Ayan siya guys. May Windows 10 Home, Pro, at saka Education, at saka Enterprise. Pipili tayo dyan na gusto natin i-install. Sa akin, ang install ko dito ay Windows 10 Pro. Tapos, Digital License Activation, 64-bit. Ayan, i-click ko yan. Then, next. Next. Ayan na guys. Ihintayin na lang natin yan. I-check lang natin to. Yung license terms. Then, next. Then, dito pipiliin natin yung sa ilalim para i-delete natin talaga lahat para 0-0 talaga siya. Yung laman niya. Yan. Then, makikita ninyo guys, mayroon siyang lahat yan, mga partition yan siya. Ang gagawin natin dyan, i-delete natin. Hindi ko gagamitin ang format ha, para maunawaan ninyo kung paano gumawa ng partition dito. So, ang gagawin ko dito ay delete. I-click natin yan, then delete. Okay. Yun, after nyan, ito pareho na siya, yung total size niya. 579 MB. Ibig sabihin, dito na tayo, next. 287 siya, tapos 428. Kailangan pareho yan. Ibig sabihin ito, i-delete din natin. Yan. Ayun na siya, pareho. Dito naman tayo. Delete. Ayan, pareho naman siya. O, dito tayo. Delete. Ayan, bali guys, dinelete na natin lahat yung partition niya. Pati yung mga files yan, deleted na rin. Binackup na rin yung files dito guys. Kailangan kasi i-backup na yung files para sigurado kayo. Pag nag-format kasi ako, sure na binabackup kasi gusto ko 0 talaga yung laman nito. Ito, paano to hati-hatiin? Di ba minsan may makikita kayong magkaiba yung partition na magkahiwalay tulad nito guys. Yan, di ba yung partition ko dito, dalawa lang. Ayan siya.
dalawa lang. Ganon din dito guys. Ayan, kapag hindi ninyo hinati yan, ang makikita ninyo dito, mag-isa lang. Ito lang, walang ganito. So ito guys, hatiin natin siya sa dalawa. I-click natin yan, then new. Yan, click natin new. Yan. Tapos dito sa ilalim guys, kung ilang MB yung kalahati. Kasi pag MB, di ba, plus 3 digit yan. Halimbawa, ang gagawin natin sa isa ay 500 gig. 500 plus 3 digit. Halimbawa, yan. Lalagay ko ay 500 gig kasi gusto natin na sa isang partition niya. 500, since nasa MB siya, kailangan mag-add tayong tatlong 0. 1, 2, 3. Ayan. Then, apply. Okay. Ayan siya guys. Tayo lang natin. Ayun, di ba? Huwag kayo maguguluhan dyan guys. Ayun lang yun. Ito yung hinati natin. Ito na siya, primary. Kailangan yung type niya dito ay primary. Ayan. Pag primary, 487 kung mapapansin niyo kasi nahati-hati na yan siya. Yung iba sa mga recovery, iba ay system reserve. So, nahati na natin yung isa, nakuha na natin. Tapos may naiiwan, ito yung naiiwan, no? Unallocated. Kailangan guys, walang makitang unallocated dito. Kailangan puro ganyan siya. Ayan. Tapos may nakita kayong unallocated, i-click ninyo yan. Tapos, inyo ninyo. Then, huwag na natin galawin yan kasi ito na lang yung natitirang storage niya. Apply na natin. So, ayan na siya guys. May unallocated pa ba dito? Wala na. Kapag wala nang unallocated dito, tapos na tayo sa part na to. Ang gagawin na lang natin, pipili tayo dito kung saan i-install yung operating system. Pag click natin to sa unahan, hindi siya pwede, pansinin niyo. Windows can't be installed on this drive. Ibig sabihin, maliit kasi siya, MB lang siya eh. Ang gagawin natin, pipili tayo kung saan dyan yung pwede nating installan. Siyempre, doon tayo sa pinakamalaki. Ito, sa 487 gig. Pagka-click natin yan, ayan, wala siyang warning. Ibig sabihin, pwede natin installan yan. Pati ito, pwede yan installan. Yan, dito tayo sa mas malaki. Then, next lang natin yan. Next. Ayan, hihintayin na lang natin yan siya guys. Installing na yan siya. Ayan guys, kapag mag-restart yan, kailangan tanggalin na natin itong flash drive. Kasi pag hindi natin natanggal, nag-restart, ito na naman i-read niya. Kasi hindi pa natin nabago yung boot priority. So pag, ayan, bunutin na agad natin bago siya mag-restart. Para yung pasukin niya na kagad na program, yung nilagay natin sa kanya na galing dito. Na i-install na kagad yun sa hard drive niya eh. Ayan guys, hintayin lang natin. Marami yan siyang setup na i-install. Maghintay lang tayo na mai-fully ready niya na kagad lahat. Kasi nire-ready niya pa yan yung mga drivers dyan ng program niya. So, ayun na siya guys, i-set natin siya. United States lang siya, then, yes. Ito yung mga basic setup niya. US, yes lang rin natin yan. Then, skip. So, kapag ganyan guys, kahit may internet ako, hindi ko muna siya kinoconnect sa internet. Ito, I don't have internet muna, hindi ko muna i-connect. Continue with limited setup. Then, yung pangalan ng may-ari. Yung magiging account name. Then, next natin. Password, hindi na natin lalagyan ng password kasi hindi naman sa atin. Next. Ayan, yes lang natin yan. Accept. Then, accept. Ayan siya guys. After nyan, tapos na yung pag-format natin. So, ayun na siya guys. Tapos na. Ang gagawin na lang natin dyan ay i-installan natin ng mga basic apps ng Microsoft Office, ng WinRAR, ng mga browser. Ayun na lang yung gagawin natin. Tapos na yung pag-reformat or reprogram natin. Pero bago yan, kanina kung mapansin niyo, hindi ko muna i-connect sa internet. Kasi gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano talaga matapos. So, ito, kung tapos na, ako, pupunta na lang kayo. Pwede rin gawin ninyo. Punta kayo sa search button dito. Then, itatype na lang ninyo dyan yung Windows Update. Yan. Then, enter ninyo. Hindi pa pala naka-connect sa internet. X lang natin yan. I-Windows Update ninyo ito guys. Para mag-update yung mga drivers niya. Magkaroon kayo ng Bluetooth. Okay yung resolution niya. Punta lang kayo dito sa startup button, click niyo yan. Then dito sa settings, click niyo ang settings. Then ayan. Ayan yung lalabas. Punta kayo dito sa update and security. Ito siya guys, pinakailalim. Yan, update and security. Yan, ayun makikita niyo guys. Then check for updates. Pero bago yan, i-connect pala muna sa internet. Nakalimutan ko. Connect natin sa internet. Ayan na guys, nakakonect na siya sa internet. So i-click natin tong Windows Update. Ayan, i-update nyo na siya. So, hintayin na lang ninyo yan siya guys. Ayan siya guys. Medyo matagal yan, medyo may katagalan siya. Depende sa laptop ninyo, sa bilis ng performance. Then, mag-update yan. Mag-restart minsan siya minsan 2 beses siya i-restart.
para mag-effect yung changes sa mga program niya.